Hey guys, so bago ko kayo turuan mag-open ng shop sa Etsy, tuturuan ko muna kayong gumawa or discuss muna natin kung ano-ano ba yung mga kailangan nating requirements or ano-ano yung mga bagay na kailangan nating i-prepare prior creating an Etsy shop. Kasi guys, kapag nag-create tayo ng Etsy shop, dire-diretso na yun. As in, pag nag-open ka ngayon, kailangan mo na ilagay din yung product mo, kailangan mo na rin yung bank details mo, so dapat prepared na tayo. So, in this video, yun munang i-discuss natin is yung mga kailangan natin kapag nag-open tayo ng Etsy shop. So, ano-ano nga ba yung mga requirements natin sa pag-open ng shop? So, pinost ko to sa previous video ko sa TikTok. Kung nakita nyo yun, pero ito na rin, ipakita ko na rin sa inyo. So, this one, ito yung list. So, first one is TIN ID number. So, guys, yung ginamit ko kasi na TIN ID number ko is yung TIN ko talaga na inopen ko pa simula nung nagtrabaho ako. So, hindi ko alam kung paano na kumuha nito. Wala akong idea, sorry guys. Sa pagkuha ng TIN ID number, siguro mag-search na lang muna kayo sa kung paano kumuha nito kung wala pa kayo. Pero kung nag-work naman kayo, sure naman na meron na kayo nito. So, ayan. Ready nyo yan yung TIN ID number nyo. And then, bank account. Itong bank account na to is for deposit account. Kumbaga dito mo, ito yung pupuntahan ng sales mo. Dito ide-deposit yung magiging sales mo sa Etsy. So, ang gamit kong bank account is BDO. And then, credit card or debit card. Actually, dito kasi talagang credit card yata dapat. Pero, inaccept yung debit card ko. Nung una, tinry ko yung BDO ko. Nagtry din ako ng BPI pero hindi inaccept. Ang inaccept is yung Union Bank ko. Union Bank Visa yung sa akin na tinanggap. So, debit card yon. So, it's for billing account, guys. Ito yung, kunyari, yung mga listing fee, transaction fees. Ayan, doon ikakaltas yon sa debit card mo or doon i-charge dun sa credit card mo na yon. So, ayun. Ito yung mga requirements kapag mag-open ka ng shop. So, what to prepare naman prior creating an Etsy shop? So, number 1, finished digital product. So, guys, it's at least 1. Kasi kapag nag-create ka ng Etsy shop, dire-diretso yon. Kailangan mo nang mag-upload ng isang finished digital product. So, ayun yung gagawin natin. Tapos, itong product listing photos or yung mock-up photos, ito yung kung paano mo i-showcase sa customers or sa buyers mo yung product mo. And then, product link. Ito naman yung kunyari kasi nagbebenta ka ng Canva template. So, kailangan mong gumawa ng isang PDF file na nandun yung product link mo or yung Canva template link. Or, pwede naman na it can be digital product itself na kung nagbebenta ka ng ebook and pwedeng yung ebook na talaga yung i-upload mo. So, then, pang-apat, yung product title. So, hindi muna natin gagawin pala itong product title tsaka yung product description. Maybe, doon na lang kapag nag-ano na tayo nung pag-create ng Etsy shop. So, dito muna tayo mag-focus sa tatlong to. Ayan. Ito muna yung gagawin natin. Okay. So, mag-start na tayo dito sa una. Your finished digital product. So guys, pakita ko na lang sa inyo yung finished digital product na ginawa ko. Actually, this is a self-care journal from scratch. Ginawa ko lang talaga to. Ako lahat yung gumawa ng bawat pages nito. Ayan, ako lahat. Ang ginawa, paano ko nalaman kung ano ba talaga yung mga kailangang ilaman sa loob ng self-care journal? So guys, ang ginawa ko is pumunta ako sa Pinterest. Nag-search ako ng self-care journal or iba-iba yung nilagay ko. Makahanap lang ako ng ideas na kung ano ba talaga yung nasa loob ng self-care journal. So, ayan, yan pala. Kailangan mo ng self-care checklist. Kailangan mo ng weekly self-care checklist. Ayan, ganyan. Ayan, self-care reflections. Ayan, gratitude journal. Ayan, basta yung mga yan, ang daming lumabas niyan. Hindi ito yung mga lumabas sa akin nung una kong search. Pero ayan, ganyan yung ginawa ko. Nag-search lang ako na nag-search sa Pinterest ng mga ideas. Ilalagay ko do sa self-care journal ko since wala kasi talaga akong idea. Since hindi naman ako
tech, hindi ako talaga artistic, hindi ako ma-design na tao. Kasi kung tatanungin nyo kung wala naman talaga sa field ko yung pag-create ng mga ganito. Kasi ang trabaho ko kasi talaga is ang payroll. Sa payroll ako na BPO company. So, ang layo niya sa pag-create ng mga ganitong design. So, wala talaga sa pagkatao ko yung gumawa ng mga ganitong design. So, ayan, doon ako kumapit sa Pinterest. So, doon ako humanap ng mga ideas. So, ayan, yun yung nagawa kong finished product. So, guys, it's the good thing kung magpa-purchase ka ng PLR product, hindi mo na kailangan pang isipin or mag-search sa Pinterest ng mga ideas. Ang good thing kapag nag-purchase ka, kunyari ito, this one is a PLR product. So, nabigyan na kita ng idea kung ano ba yung laman. So, ang gagawin mo lang, mag-change ka lang ng colors, ng fonts, o kaya palitan mo yung mga design na yan. Ayan, palitan mo yung font niya, yung design doon sa likod, palitan mo, bago mo siya i-sell as PDF. Ayan. Ganun yung kapag nag-purchase ka ng PLR product. Pero kung from scratch, yan, malaya kang gumawa ng sarili mong gusto na result or product outcome. So, yan. Ito yung pinaka-product na natin. So, ayun guys, kayo nang bahala sa pag-create nyo ng digital product ha. Kung from scratch, okay, mag-search kayo sa Pinterest, sa Google, marami naman makikita nyo kung ano ba talaga yung laman ng gusto nyong finished product, digital product, makikita nyo na rin doon. Kapag from scratch kayo gagawa. Pero from PLR naman, kung from PLR product, so madali na para sa inyo. Edit na lang, customize nyo sa kulay ng brand nyo, ganon. So, ayan, yun yung good thing kapag PLR. So, ayun guys. Ay, wait lang. Meron pala akong i-share sa inyo na another tip sa pag-create ng self-care journal. Kita nyo itong mga pages na to. This one. Ayan. Yung mga pages na yan. Dumami kasi yung page ng journal ko gawa ng mga yan. Ano to? It is self-care journal prompt. Saan ko to kinuha? This one guys, kinuha ko siya sa ChatGPT. So, type nyo lang yan. Yan yung link. Ayan. Pag tinype nyo naman yan sa Google, lalabas kagad yan. So, ayan. Ganyan siya. So, ang gagawin natin, magta-type lang tayo dito sasabihin natin kay ChatGPT para mag-generate siya. So, type lang natin, give me 30 self-care journal prompt. Okay. Ayan. So, meron na mga lalabas na journal prompt sa'yo. Ito yung pwede mong gamitin sa self-care journal mo. So, pwede mo siyang ilagay na yan lang. What am I grateful for today? So, lalagay mo lang siya dyan. Kasi, mag-ano naman yung buyer, di ba? Parang gagawa sila ng paragraph dyan or ganun. Ganun ang ginagawa kasi kapag nag-journal ka, di ba? So, ayun. Magandang tip yun sa pag-create mo ng journal kasi makakadagdag nyo ng page dun sa product mo. So, nakakarami siya ng page. So, gumamit ka nito. Gumamit ka ng ChatGPT. So, yun lang guys. One tip lang yun. So, ayan. So, this time, ano nga bang gagawin natin kapag tapos na yung finished product? Ano ba yun? Napaka-redundant naman. So, anong gagawin natin kapag tapos na yung ating digital product? So, guys, kung nagbebenta ka ng template din, kung ibebenta mo to as template, ang gagawin mo is share mo, tapos click mo lang yung template link. Then, copy. Ayan. Pero, guys, tandaan nyo template link ha, wag itong copy link. Kasi kung copy link yan, parang magkakaroon ng access yata si customer or si buyer para ma-edit yung buong, yung original file mo. So, wag yung copy link. This one, template link. So, note nyo na guys, template link yung i-click nyo. Sorry. Excuse me. So, template link yung i-click nyo and then ika-copy nyo yung link na yan. Yung link na yan, yan yung ipoprovide nyo sa customer nyo. So, mamaya natin gagawin yan. So, kapag naman PDF yung yung product mo, kunyari, ibebenta mo siya as PDF lang talaga. Ayan, as a finished PDF journal siya. Ang gagawin mo naman is download and then
PDF standard. Make sure guys na PDF standard yung i-click nyo para ma-access ni customer yung ganyan. Basta PDF standard siya. Lalo na kung naka-hyperlink yung journal nyo. Kailangan na PDF standard yung format nung item nyo or ng digital product nyo. So, ayan. Download nyo lang after that. So, ayan. Tapos na tayo dito sa finished digital product. So, hindi ko na siya ginawa ha, kasi kayo na yung bahala, guys. Alam ko namang kaya nyo na yan. So, nagbigay lang ako ng example sa inyo. So, the next thing is, itong product listing photos or mock-up photos. So, doon na tayo sa listing mock-up photos. So, this one, guys. Meron kasi na talaga akong mock-up photos na ginagamit sa Etsy. So, edit-edit na lang yung ginagawa ko. Kasi napaka-time consuming niya kung from scratch ka rin gagawa. So, nung first time ko, from scratch ako gumagawa and sobrang litong-lito ako. Pero meron dito sa Canva. Guys, meron dito sa Canva na alam kong ginagamit. Smart Mock-up. Tama ba? Smart Mock-up nga ba yun? Ay, wait lang. Mali. Mock-up. Mock-up pala. Ayan, mock-ups, guys. So, kung wala kang mga ganitong, kasi, mili lang ako nito, nag-purchase lang ako nito. So, kung wala ka pa niyan, guys, pwede kang gumamit dito. So, yun, click mo lang sa apps, yung mock-ups, and marami naman siyang lalabas. Kunyari, kung gusto mo ng nasa, yan, tablet, ayan, ganyan siya. O, diba? Pwede mo na tong gamitin sa mock-up photos mo sa Etsy. So, kung ayaw mo bumili, pwede kang gumamit sa Canva. Kalikutin mo lang yung Canva, napakadaming features nito kahit naka-free account lang. Guys, naka-free account lang ako, hindi pa ako naka-Canva Canva Pro. So, ayan, marami dito guys. Ayan, ito na lang gamitin nyo kung wala pa kayo nung Etsy listing mock-up photos. So, ayan. So, this one guys, dito lang ako kumuha. Ito yung ginamit ko dito sa self-care journal na ginawa ko. So, guys, paano ko to nagawa? Ito nga pala is dinownload ko as PNG din. Nag-download akong PNG nito para lang dun sa mock-up photos ko. So, download lang natin siya. Ito medyo mabagal kasi medyo madami siya. Teka lang guys, download lang tayo. Wait lang natin. At pala din-download ko na siya kanina. Ayan, tapos lagay lang natin siya dito. Okay? Yan, this one. Tapos extra ko lang siya para magamit natin. So, ayan. Ganyan mismo yung ginagawa ko. Okay. Wait lang, guys. So, yan. So, ito na. Lumabas na lahat nung PNG file ko ng self-care journal. Bakit ko siya dinownload as PNG? Kasi ilalagay ko siya, ayan, so may picture pa kami. Dito. Sige, maglagay lang tayo ng konti. Kunyari ito lang mga yan. Lagay lang natin siya dito. So, click mo lang yung upload, tapos kunin mo yung file na upload mo and drag mo lang. Ayan. Kunyari, wala pa to. Ayan, ganyan siya before, diba? Ayan, ganyan siya before. Kunyari, wala pa. So, anong gagawin natin? Itong mga nag-upload na, ilalagay lang natin siya dyan. Ayan. Ganyan. Ganyan lang gumawa ng mock-up photos. Kung meron ka talaga na mock-up photo templates, ganyan-ganyan lang yung gagawin mo. So, tulad niyan, lagay mo lang dito kung ano talaga yung mismong item mo. So, PLR Self-Care Journal. Tapos, ilagay mo na rin kung yung lahat ng pwedeng makita sa item mo para maengganyo si buyer. And then, yung next page, kahit ano yung ilagay mo. And then, ito, customize to your own preferences. Kung ang binibenta mo is Canva template, ha. Ito kasing akin is Canva template yung binibenta ko, hindi PDF file. Kaya,
naglagay din ako ng ganito na pwede mo siyang i-change sa ganito. Ayan. So, meron kang pwede kang mag-change or pwede kang mag-customize dito kapag Canva template yung binebenta mo. So, maglagay ka rin ng ganito, yung what you can do or what you cannot do para alam na ni buyer kung ano ba yung pwede niyang gawin dun sa product na bibilhin niya. Mas maganda na nakalagay na talaga dun sa maka-photos mo lahat ng details. I-include mo na kung ano yung mga parang, kunyari, buyer ka, ano yung mga tanong mo sa product na to bago mo siya bilhin. Ilagay mo lahat ng details. Ayan. Kung ano yung how it works, guys, kung paano ma-download siya sa Etsy, and then yung what's included. Tapos ito pala, nag-search kasi, nag-ano ako dito. Binidyo ko binidyo ko yung lahat ng files para makita din ni buyer. At least meron siyang idea kung ano ba din yung itsura niya talaga sa loob. Since hindi pa to makikita ni buyer. So, parang pinaka-preview lang siya. So, ilagay mo rin kung ano included, ilang pages, para hindi na siya magtatanong. Ayun, yun ang paggawa ng maka-photo. So, pag dinownload mo to is PNG. Ayan. So, tapos na tayo sa maka-photos. So, pero kung meron kang yung tinuro ko na lang sa'yo, dito ka na lang gumamit. So, kunin mo lang siya, kunyari, dagdag tayo ng page. Kung wala ka pang maka-photo template, so kuha tayo ng isa. Kunyari, this one. Ayan. So, lakihan mo lang siya. Ayan. Paano ba? Ayan. So, ganyan. Ikaw na bahala mag-size. Yan. Tapos, kuha ka lang ng dito sa product mo. Ilagay mo lang siya dyan. Maglo-load lang siya. And then, automatic na siya. Nalalabas na dyan yung product mo. Wait lang natin. Napakabagal. So, ayan. Ganyan siya. So, dapat kunin mo yung tama dun sa size nung i-upload mo dito. So, ayan. Maganda na tong maka-photos na yan. Pwede na siyang basta yung akma dun sa product mo. So, ayan. Tapos na tayo sa maka-photo template. So, save this as PNG kasi ito yung i-upload natin sa Etsy shop, sa Etsy. Ito yung mag-showcase tayo ng product kay customer. So, tapos na tayo for mock-up photos. Proceed naman tayo dito sa product link. Or can be the digital product itself. So, kung digital product itself, guys, kung yung mismong ebook ibibigay mo, or yung PDF file na mismo, wala ka nang ilalagay na product link na yung information, or wala ka nang ilalagay na parang thank you, kung ayaw mo lagyan ng ganun. Pero I suggest lagyan mo ng ganun, para naman, kung buyer ka, diba, mas gusto mo na merong parang appreciative na note man lang. So, kung digital product itself lang, download mo lang or kung PDF, then ito yung i-upload mo na mismo. But this one, ito yung product link na gagawin natin. So, guys, custom size lang. It's size lang naman niya is 8.5 and 11. Normal size lang na laging ginagamit natin. So, ayan, ganyan. Tapos, gagawa lang tayo ng product link, yung parang thank you for your purchasing our product. So, gumawa lang tayo ng background natin. Ano pwede nating i-background? Kunyari is minimalist background. Hanap lang tayo ng dapat is yung lang, simple lang. Ako makitang simple lang Parang kulayan mo lang yung likod, as in lang siya. For background lang. Hanap lang tayo, guys. Saglit lang ha. Hirap na hirap ako paghanap. Talaga lagi ng ganyan. Gusto ko kasi maganda, pero huwag natin masyadong anhin na yan para matapos na tayo. Ayan, pwedeng ganyan na lang. Kung ayaw mo nang masyadong malinaw, bawasan mo ng konti. Ayan, para at least meron lang tayong background. Tapos, mukha tayo ng thank you for purchasing our product. Yan, pwede mo siyang ilagay banda dyan sa taas. Tapos, pwede mong here's the link. Here's the Canva template link.
of the purchase. Kunyari is, for the purchase, wait lang. Ano naman natin? Of the purchase, PLR self-care journal. Mga, ang laki masyado. Ayan. The Canva template link of the purchase PLR self-care journal. Tapos, parang, tapos, ang ginagawa ko lang naman dito is, naglalagay lang ako ng parang, kunyari ay, click here. Hanap tayo ng parang pwede nating graphics. Pwede naman natin gamitin to. Ayan. Gamitin natin yan. Tapos, gawa tayo ng siguro gawa tayo ng wait lang, pwede na siguro to. Ayan, this one. Pagta na lang natin ang kulay. Hindi ako magaling-galing talaga sorry guys, hindi ako magaling sa ganito combination ng colors. Ayan, pwedeng dyan na lang. Click here, tapos lagay mo lang siya ng ano dito inside. Ay, saan napupunta yung piniklik ko? Ay, hindi pala pwede dito. This one pala. Enter pala tayo ng text box. Click here. Lakihan naman natin ng konti. Wait pa rin. Ayan. Pwedeng ganyan. Tapos, lagyan mo lang siya ng sa baba. If you have any questions, ito yung ginagawa ko. Halos ito lang yung ginagawa ko sa product link ko. If you have any questions, please send me a message in Etsy shop. Tapos, name of shop. Shop name. Or send us an email at your email gmail.com. So, lakihan na lang natin. 20. Yan. Any questions? Okay. Ayan. Tapos pala nilalagyan ko rin pala ng don't forget to leave a review. Ganun. Don't forget to leave a review. Ayan. So, lagyan lang natin siya ng stars. 5 stars. Ay, nasa shape pala ako. Tayo ng walang Ayan, pwede na to. Yan, ganyan. Ayan, tapos, paano nga to makiklik ni buyer? So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na product link template. So, balik tayo dun sa mismong product natin. So, kung Canva template yung ating ibebenta, is template link yung kunin natin and then copy. So, balik tayo dun sa ating product link na PDF file. So, right-click mo siya o kaya Control-K. Control-K. Lalabas na yung enter a link. So, dito mo ilalagay yung link. And then, enter mo.
pwede naman na, yung kanina kasing ginawa ko, Control K. So, dito naman tayo sa, pati dito sa click here. So, right click, and then link. Then, copy mo lang yung, i-paste mo lang. Tapos, dito, nilalagay ko din. So, Control K, then, paste mo yung link, and then go. So, guys, ito na yung pinaka-product link. Isa-save natin to as, dapat, as PDF standard. So, save natin siya as PDF standard. Ayan. And then, puntahan natin yung mismong file. So, ito yon. Thank you for purchasing our product. Open mo siya. Pag-open mo, guys, right-click nyo, open link in yung tab. Lahat to, itry nyo. Tinatry ko lahat yan. Yan, bago ko i-upload sa Etsy. So, ayan. Diyan mapupunta si buyer. Kung Canva template link yung item mo. So, ayan. I-edit template niya yan. Ayan. Ito yung sa box. Dito. Ito yung kinlik ko sa box. So, okay. Lumabas yung and then this one. Lumabas din siya dito sa nung click here yung pinindot ko. And then, dito naman nung pinindot ko yung kamay. So, ayan. Okay na siya. So, finish na siya. So, tapos na tayo do sa tatlong product. Ayan. Tapos na tayo dito sa tatlo nating kailangan. So, sana malinaw kasi medyo hindi ako magaling magturo talaga. Hindi ako sanay magturo. Kung may questions kayo guys, just leave a message lang. Or message me sa TikTok o kaya sa Facebook. Nasa link in bio naman yung TikTok account ko at saka yung Facebook account ko. So guys, wait lang po kayo sa pag-upload ko kung paano mag-create ng Etsy shop. Magawa tayo ng step-by-step tutorial niyan. So, sabihin ko lang, disclaimer ko lang guys, hindi pa ako yung successful talaga pagdating sa Etsy. Hindi pa ako a successful Etsy seller guys. So, I'm not sure na kung ako yung right resource nyo para doon. Pero, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng Etsy shop. Kung paano ko siya ginawa din yung sa akin. Kasi, kahit pa paano naman, meron din naman ako naging sales na sa Etsy. Pero, hindi ko pa masabi na talagang yung nakikita ko sa mga reviews na ang dadami ng sales. Hindi pa po ako ganun. So, share ko na lang sa inyo kung ano yung na-experience ko. Kasi wala pa rin, kaka 1 month ko lang pala sa Etsy. October 20. Kahapon lang pala ako nag 1 month. Yon. Pero, inaaral ko pa lang siya. Kasi medyo nag-focus talaga ako sa Gumroad. And, inaano ko siya dun sa TikTok. Dun ko siya mina-market. So, for the meantime, guys, yun na yung kailangan natin sa pag-create ng Etsy shop. So, mag-create na kayo, guys, or i-ready nyo na yung mga requirements para kapag nag-create na tayo ng Etsy shop, is magawa nyo na rin siya upon create ko din ng video tutorial. So, guys, yun lang. Please subscribe lang po. Ayun lang yung request ko. And follow nyo na lang po ako sa mga sa TikTok accounts ko kaya sa Facebook accounts ko. And yun lang. Mag-upload ulit ako ng next video. And sasabihin ko sa TikTok ko kapag meron na akong next update sa video. Hopefully this week gawin ko na yung next week pala. Hopefully next week magawa ko na yung Etsy shop tutorial, yung pag-create ng shop, at saka yung Gumroad guys, gagawa rin ako ng pag-create ng Gumroad shop. Kasi okay din siya kasi basta i-market mo lang siya sa social media. So kung may questions kaya, just message me. Kung matagal ako mag-reply guys, mag-reply pa rin ako within 24 hours. Ini-aim ko siya. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.